Sir, mabilis lang ba makahanap ng trabaho ang mga lalaki diyan, sir? Ang ibig niya sabihin dito sa Spain, madali ba makahanap ng trabaho ang mga lalaki? Masasabi ko na kung hindi ka mapili sa trabaho, Lods, dito sa Spain, marami kang mahahanap na trabaho. Kasi alam mo kung bakit? Yung mga Pilipino din yung mga naghahanap ng mga pwede nilang makasama. For example, sa restaurant. Ayan. Or for example, sa gawaing bahay. Or domestic helper, DH. Meron niya akong alam na sa isang restaurante, excuse me, sila-silang magkakamag-anak yung nagtatrabaho. Kasi sila-sila rin din yung nagre-recruit, sila-sila rin yung nagre-recommend load sa mga kamag-anak nila doon sa employer. Kadalasan na gusto ng mga dito, ng mga employer, mga Pilipino, lalo na sa restaurante kasi alam nila kung gaano kagaling or kung gaano yung quality ng trabaho o magtrabaho ang mga Pilipino. At isa pang bagay doon, ang mga Pilipino ay nakakapag-English. Kasi nga naman, karamihan ang nagpupunta sa Spain, lalong-lalo na sa mga sentro, mga turista. O, di ba? So, syempre, English ang kailangan. Lalo na, hindi lahat ng mga Espanyol nakakapag-English. So, plus factor yon sa ating mga Pilipino. Kung hindi ka mapili sa trabaho, Lods, pwede kang makahanap ng trabaho sa pagiging kusinero, kamarero or waiter, kasambahay, makakita ka ng mga post kasi merong mga Filipino group sa Facebook. Ayan, kami-kami yung mga nag-uusap na mga taga dito kung ano-ano yung mga nangyayari, kung merong mga hiring, ayan, post nila yan, ganito yung presyo, kontakin nyo na lang yung senyora o senyor, doon nyo malalaman mga lods. Kung bago ka lang dito, kailangan, may advice ko, huwag ka magiging mapili sa trabaho. Gawin mo munang experience yun. Alamin mo muna yung magiging mga kalakaran. Okay? Pwede kayo maging, sa mga kalalakihan, kadalasan kasi sa mga kalalakihan, ang talaga nagiging trabaho ay sa restaurant. Either kamarero, o waiter, tapos ayudante, or cook assistant, kusinero, or cook. Ayan. Mas madali makahanap ang mga babae talaga. Kasi nga, mas in demand yung pagiging DH or domestic helper. Ayan mga lods. Dapat alamin nyo din kung tama ba yun din yung pinapasweldo sa inyo, ng mga amo ninyo, kung binabayaran din ba yung mga may mga bayad, may mga extra bayad, yung mga oras na tinatrabaho ninyo, kung mag-i-interna kayo or externa, ibig sabihin interna ay yung mag-i-stay in kayo or mag-i-externa o pwede kayo mag-uwian. Okay? Then kung meron ba mga doble paga o media paga, ibig sabihin parang 13-month pay, then kalahati naman yung medyo. Okay, ganun yun mga lods. So, ayun, ang may advice ko sa mga gusto magtrabaho dito, mga nagsisimula pa lang, wag lang magiging mapili. Okay, wag lang magiging mapili. Kailangan nyo muna ng experience mga lods. Pero syempre, kung alam nyo na abuso na rin. Kasi merong ganun Merong mga nag-o-offer na napakababa. Tapos, syempre, alam niya ng mga kababayan natin kung gaano kahirap yung pinapagawa sa kanila, kung gaano kahirap yung trabaho nila. Dapat alam niyo rin, magtanong-tanong din kayo. Okay? So, yung tanong ni Sir Mac Franks, basta hindi ka mapili talaga. Makakahanap ka ng trabaho, Lods. Okay? Try mo. Kung meron kayong ibang comment na kaya kong sagutin, or meron kayong ibang katanungan, mag-comment lang kayo. Tapos gagawa natin ng ganitong reaction. Okay mga Lods?